Ang pagharap sa isang hamon ay hindi sukatan ng tunay na lakas. Ito ay nasusukat sa iyong determinasyon na magpatuloy kahit wala ka na ibubuga. Ang sarap sa pakiramdam na natapos mo ang isang bagay na hindi ka nagdalawang isip gawin. Samahan niyo ako! Let's conquer the Philippines! Woo! This is the following day. So, work week na tayo ulit. Ayan yung kwarto ko. So far, ito yung pinakamagandang kwarto na na-stayan ko. Air condition. 1,000 pesos lang yung yung price niya. Pati yung yung unan nila. Yan. Yan. So talagang siya, yung malambot na nagba-bounce. Ito yung yung kino-commercial nila na kahit lagyan mo ng fresh na itlog tapos upuan mo, pagtayo mo yung itlog, buo pa rin. Napakaganda. Ito yung pinaka magandang tulog na ko sa buong journey ko na itong Philippine loop. Tapos ito sa labas. Sayang hindi ko na inabot kanina kasi hindi ko naman alam. Ayan. May bundok. Tapos yung bundok, kung makikita nyo yung araw nandyan, dyan yung sunrise sa likod ng bundok na yan. So bukas, try natin i-capture yun. Try natin gumawa ng time-lapse. Tapos, yan, makikita nyo sa pinto. Safe na safe kayo dyan. Tapos ito yung banyo. Oh, diba? Ang ganda. Gandang lalaki. Lahat waiting. Ayan, lakas. Flash. Lakas. At, syempre, bidet. Fire in the hole! Lakas, diba? Butas ang kaluluwa mo dyan. Pati ito. Butas ang kaluluwa mo. Pati ito, malakas din yan. Hindi ko natitestingin, mababasa ako. So again, yan yung yung bundok. Saktong-sakto yung niya, yung space niya. Tapos ito, ayan. Yung salamin. Yan siya. So, pwede kayong magbosohan pag naliligo, pag may kasama kayo. Pasensya na kayo sa kalat. As in, alam mo na talagang pinaglaanan ng time yung pagdidesign ng kwarto. Tapos, yun din pala dyan sa may hagdanan. Meron silang tubig. So, libre yung tubig dito.
Tapos, same doon sa inistayan natin sa Bacolod, meron silang binibigay na yelo na mahaba na kasya dito. Ayan, eto, may laman to ngayon. Ayan, kung naririnig nyo. Meron niyang yelo sa loob. So, yun. Tapos sa baba, hindi ko na na-videohan kasi hindi ko nadala yung camera ko. Umorder ako ng tosilog. Napakadami ng serving, grabe. 120 siya. So, iisipin mo sa una, ay pricey, 120. Pero yung nag-request kasi ako scrambled egg. Tapos ang sabi sa akin ni ate, yung may-ari, hands-on sila sa business na to. Ang sabi sa akin ni ate, gusto mo gawin natin parang omelette, lagyan natin ng ng onion, tomatoes, gano'n. Tapos sabi ko, oh sige po, mas gusto ko po yan, gano'n. Tapos nung sinerve sa akin, ang dami ng omelette, parang for sure dalawang itlog yun or lagpas pa. Tapos yung yung tocino, as in talagang good for two. Pwede na 2 tao ang kumain. Nagdagdag pa nga ako na isa pang rice, kaya busog na busog ako ngayon. Napakabait nila dito. So, internet, mahirap ang internet dito sa lugar na to, pero meron silang SpaceX, yung Starlink, yung kay Kuya Elon Musk. Yun, meron sila nun. Meron daw kasi mga phone companies dito like Globe, PLDT, pero kung kabitan ka or makabitan ka man, paputol-putol din. So mas minabuti na nila na kumuha sila ng ng Starlink. So mas mahal 'yun. Although yung speed mababa lang yung speed niya. Don't expect too much kasi nga liblib tong lugar na to. Pero stable naman yung connection. Kung gagamitin mo siya sa sa mga Facebook ganyan, okay lang naman siya. Kaysa gumamit ka pa ng data. Pero ngayon, while working, kanina sinubukan ko siya. Okay naman, pero hindi ganun kabilis. Kaya ang ginawa ko, ginamit ko pa rin yung backup ko, yung GoMo. Mas mabilis pa rin yun. So, matapos lang yung trabaho ko, kasi syempre kailangan mas mabilis ng konti para matapos natin kaagad yung trabaho. Pero pagka mag-social media kayo, messaging, ganyan, mag-upload kayo sa Facebook, manonood kayo sa YouTube, it's enough. The speed is enough. So, na yun, kumbaga big plus na yun kasi yung ibang mga ibang mga lodging in dito or transient house, wala silang ganon. Wala silang free na internet. Dito meron. Not the cheapest, oo, pero the cleanest. At saka reasonable na siya. Reasonable yung price niya na 1,000 para sa ganitong room. So meron pala silang cut-off. Ang check-in time is 2 PM. Tapos ang check-out mo is 12 noon the following day. So ganun siya. Ganun ang Pero syempre kung mag-i-stay ka ng kagaya ko, mag-stay ako dito ng 5 days. Wala nang ganun. So dire-diretso na lang. Mag-check-out ako ng 12 noon. The following day, pero mag-i-extend tayo hanggang Friday kasi technically hanggang Thursday lang ng tanghali ang shift natin, pero mag-i-extend tayo hanggang Friday na madaling araw kasi Friday na madaling araw tayo babiyahe papunta ng Agas-Agas Bridge, ng San Juanico Bridge, all the way up to Allen. From Allen, hopefully makasakay tayo ng Matnog para balik Luzon na tayo. Mag-i-stay tayo sa Matnog kahit 1 day lang. Yung second riding day natin, pwede na tayong umuwi ng Manila. Okay dito so far, ito yung pinaka-cozy, ito yung talagang nakatulog ako na maayos. May peace of mind, tahimik. Tapos pati yung aircon nila tahimik. Ayun, wala kayong maririnig pero naka-on yan. So mamaya itutour ko kayo dito sa sa hotel para makita nyo yung nila, yung amenities nila at saka kung ano yung meron sa baba and ano yung meron sa sa rooftop. Hanggang rooftop kasi ito So sa rooftop pwede tayong gumawa ng sunset na time lapse
Tapos magpapalipad tayo ng ng drone. Bukas ng umaga, same thing, gagawa tayo ng time lapse. Sunrise naman, then magpapalipad tayo ulit ng drone. So malapit to sa dagat So dagat to nasa harap ko, tapos bundok to nasa likod ko. So ayan, work muna ako. Diyan lang kayo. A few moments later. Yan na yung luto natin. Finally, makakain na tayo ng isda ulit. So yun, para siyang escabeche. Tapos yung fish na ginamit, mauno. Parang parang tuna na maliit. Pero yun, parang ganun niya ang texture niya. Tignan natin yung lasa. Ang sarap. Yung parang ang tuna yung isda. Pero mas konti yung yung lansa. Hindi ko sure kung sa pagkaaluto, pero yung may ginger din, carrots, bell pepper. Ay, hindi na po. Usually pagka ganito po ang inaano ko patis. Pero wala kayong patis. Hindi, okay lang po. Masarap naman na siya kahit wala. Yan, lumpia. Mainit pa. Ang lipis lang ng balat ko. Kain muna tayo. Few inches later. Yan, so dito tayo nakapark. Ayun, dagat. Tapos siya na yung building. PNG. Yan, so ito yung second floor. Ito yung room natin. So ito yung likod. Third floor. Malaking takipid. Rooftop. Ito medyo steep na yung hagdanan dito. Oh! Oh! Oh. Ha? Tapos may banyo na rito. Ayos! Masarap pumuesto dito
Pwesto tayo dito mamaya. Kaso, ayan, minute na. Minute na tuloy. Eto, may silong naman dito. Ito. Pwedeng pumwesto dito. Iinom, kaso yung beer mo manggagaling pa sa ano, sa baba. Pero ayos to. Ayan yung bundok ko. Ganda. Tapos dyan yung sunrise. Tapos ang sunset dito. Ayan yung araw. Dito yung sunset. Titignan natin mamaya. Gagawa tayo ng time lapse. Next morning. Jump in the water when we wait for our signal because the boat was still running and the trailer was turning, so it's not the boat is still running. Okay. So we are in the water, so it's look at the spotter. They are in the bottom or in the top. Those are the spotters. Okay. Yeah! First one!
A few moments later. Yeah, mga tropang gala, na lunch tayo. Bigyan natin sila ng sticker. Ito pa yung sticker. Lalagay ko nga. Yan, so nandito tayo sa DNG. Kasama natin si Ma'am Gina at saka si Sir Danny. Hi. A few moments later. I would like to say thank you kay Ma'am Gina, kay Sir Danilo, yung mga may-ari na itong hotel, and sa lahat ng staff. Lahat ang babait nila. Sobra. So, sobrang na-enjoy ko yung stay ko dito. I hope to see you guys again soon. So, that's it for now. If you like this video, please give it a thumbs up, subscribe, and hit that bell icon. So again, this has been Chel Angeles. Ride safe!